I love you too. Ilang taon ka na? Let mauna ka na mag-uwi. Arigluhin ko pa ito. Shout out, Adeline. New study shows that 99% of married men fantasize about having an affair. Ba't ka sa akin nakatingin? Huwag ka mag-alala. Ang 1% yan, kami yung mga loyal na titira. The remaining 1% have already cheated multiple times. Punta ninyo si Digo. Ayan. Niabot og 80. 80 years old. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Maraming tawa talaga dito sa dito. Ibinasura ng Department of Justice ang reklamong inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Masaya ang mga tao, masaya. Mawit-wiw ka karon. Kailangan trabaho, mamsikan sayo-sayo. Puta dito mga lupa. Good luck. Ang isa lang masasabi ko, sir, ang papanig sa administrasyon ngayon, bangag din. Ano yan, pag robot, ayaw na kay bangag. Alam nila na pagpapanig sila, bangag din. Alright, una sa lahat, shoutout lang kay Tatay Diggs. Nakakamiss talaga ang mga punchline ni Tatay Diggs, mga kababayan. Andito na po ang inyong lingkod, mga kababayan, para tawanan natin itong mga hinaypaks na mga magnanakaw. Hindi naman siguro bawal, ano? Nakadyawan at tawanan itong mga kurakot sa lipunan, ang mga salot ng mga buhaya. Andito po, siyempre, hindi rin pahuli itong si Antifer Castro na nangangkin matapos nila angkinin ang Bukana Bridge, matapos nila angkinin ang libreng pasakay na bus ni Baste. Ngayon, mga kababayan, inangkin na naman nila ang itong project nila sa Davao, sa housing, Ginoo ko, Lord. Yan po ang supapalay natin sa ating mga tawanan, mga kababayan. But before that, no, pakinggan muna natin itong si Ben Barubal. Kung masaan na ba yung pera sa PhilHealth? Sabi nga mo, Marcos. Total, pirmado na yung 2026 budget. Ano bang pangako nyo dyan? Ang pangako namin ay simple. Sisiguraduhin naming totoong makikinabang ang taong bayan dito. Sinungaling! Yan na naman tayo, nangako na naman kayo. Ganyan na ganyan din yung sinabi ng babaeng to. Makikinabang din daw yung bawat Pilipino. Parehas na parehas yung script nyo. Gusto mo kaming paniwalain sa mga sinasabi mo, eh hindi nyo pa nga binabalik yung mga ninakaw nyo? Tama. Dun sa PhilHealth, binalik nyo na ba yung mga kinuha nyo? At kung binalik nyo na, saan nyo pinangkuha yung pinambalik nyo? Sa 2026 budget. Eh di yung nagbayad ng mga kinuha nyo, kami pa rin mga Pilipino. Tayo pa rin. Di ba mga kababayan, naalala niyo yung PhilHealth na yun na sinabihan ng Korte Suprema na ibalik ninyo ang 90 billion yan na yun. Tapos binalik nila 60 billion lang. Tapos saan nila kinuha doon pa sa budget ng 2026? Gago. Tayo rin ang nagbayad, mga kababayan. Grabe, kagagot nga nito. Eto na nga, mga kababayan, na talagang nakatawa na lang talaga tayo dito sa mga hinaypaks na mga buhaya. Alright, patuloy tayo mga kababayan dito sa malupitang tawanan. At sa mga bago dyan, don't forget to like and subscribe and share this video. Alright, patuloy tayo dito tayo. Let's go. Ramdam ko yung pag-iyak, ramdam ko yung pighati, ramdam ko yung hinagpis Ang yabang nito. ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga binanggit po. Ba't kayo tatawa? Yan ang dapat gawin ko mga kawinggit na congressman. Kung bibisita ka pala sa mga bahay. Ayan. Ang daming buhay sa paligid. Tuwang-tuwa kapag may pundong dumaan, lalo na kung flat control ang hatian. Mga ngiti ay umaabot hanggang tenga. Mga buhay. Silang lahat ay Ito mga salot. kagalang-galang, pero sila pala ay mga kawatan. Wala silang mga kahihiyan. Ayun. Alam niyo ba na si Asyong Salunga ay hari ng tondo? At ito naman ay hari at tubos ang pundo.
ang una nilang kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan. Walang pupuntahan, Ano ba walang talaga, itatas, Bangag? walang paglalagyan ng basura. You know what? In life, don't cover the church by. Oh, don't charge the cover, charge the hook. Ay man, don't put the cover. Makakaasa po ang taong bayan na sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., ang pondo ng bayan ay para sa bayan. Magagamit ito ng tama at mailalaan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Barinig kita sa mukha eh! Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ang pangalawang Pangulo kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Lumalabas na sumadsad sa negative 27% ang net trust ratings ni PBBM habang nakakuha ng 28% approval at 26% trust ratings naman si VP Sara. Control kababayan natin. O yan guys, may ito munting na, ito mensahe na. sa inyo si Claire Castro. Ito na, mensahe Sa mga ni hindi Claire. nakakilala dyan, ay yan yung tagapagsinungaling ng Pangulo. So, wala sinasabing totoo yan eh. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Bakakon. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw Ate ng ilang Claire. mapagpanggap na kanila daw Naku ang po. proyekto na People's Ville sa Davao City. Dito na, nasa palpal. Gipahigayon na kaganinang buntag ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa People's Village Housing Project. anong masasabi Kanahimutang mo sa dyan, Ate Purokte, Claire? Barangay Riverside, Kalinan Ayop ka District talaga sa sinungaling Davao ka, City. no? Nausap kining giduso kaniadto ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, Hindi former sila Davao City nahihiya, mga Mayor, babae, no? Vice President Sara Duterte. Diba? Kapal ng mukha, diba? Sinungaling. Kapal nga ng mukha niya, no? Kaya nga gusto ko nang manawagan sa pamilya niyan eh. Maawa na kayo. Na disiplinahin na nila yan, si Claire Castro. Disiplinahin na. Kasi bawat bawat pagbuka ng bibig niyan ay Sinungaling. kahihiyan sa pamilya nyo. Naku po. Bantayan nyo, baka sumisinghot na rin yan. Oh. Naku. Na masolusyonan ang problema. Ilan taon na kayo nagsasama ni Papa? 13 years. 13 years? Tapos wala pa akong kapatid? Paano? Di ka natutulog ng maaga. Nauna pa matulog ang papa mo kaysa sa'yo. Kumusta ang dagang sa kinabuhi? Oy. Wa na kadagan. Gakamang na. Kalisod sa kinabuhi. Ayan, ang declare ang totoo. Gusto kong ma-impits. Aray ko. Bangag kasi. Wala siya magandang isip. Naku po, walang kagawawa naman. Gusto ko si Sara ang magiging president. Sir, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Hindi dapat i-impeach yan. Matinong Vice President yan. Opo, ano? Nga, alam mo ba kung sino yan si Merrick Crispiato? Kilala niyo po ba? Ito na. Kilala. Kilala mo, sir? Asawa ni Banga. Eh, ba't nga may gentleman's agreement si Sawa Digong? din ba ngayon? Ang isa lang masasabi ko, sir, ang papanig sa administrasyon ngayon, bangag din. Bangag din. Kasalanan nyo. Nalulungkot daw yung Malacanang na mababa o mahina ang pag-usap ng ekonomiya. Eh, kasalanan nyo yan eh! Kami ang dapat malungkot. Hindi kayo, kami apektado eh. Hindi naman kayo binabaha sa Malacanang. Kayo nalulungkot. Astig nyo naman, mga congressmen pa dyan. Naglakad sa baha. Wala. Oh, wala! Sa kabila niyan, may problema na nga tayo sa ekonomiya, sa baha, pagnanakaw, trilyong piso. Wala na nga gustong pumunta rito sa ating bayan. Nyulelat na nga tayo. Yun na nga. Ito si Erwin Tulfo, Ito pa. aka Bindalo. Siya lang naman ang nagsabi na mag-move on na tayo sa flood control issue. Ngayong binabaha tayo, anong masasabi mo sa ugok na to? May pakinabang ba ito sa tingin mo sa Senado? Ng mali-malit ang pera sa flood control scandal sina Senator Erwin Tulfo at Tito Soto. Tulfo, Tito At ganun na lang talaga tayo kamalas sa Pilipinas kung bakit tayo nagkaroon ng mga senador na Tulfo. Putang ina mga Tulfo na yan. Ikaw naman sa baha. Move on sa baha. Tanga. Sometimes, Oy. you have to bend the law, bend the law, bend the law. You have to bend.
Yan, shout out doon kay Bindalo Tolpo, di ba? Hayop ka. Ikaw nga lumusong dun sa baha. Palibhasa itong mga congressman ng mga bayan, hindi nila nasubukan itong mga kahirapan na dinanas natin, yung mga baha, left and right, no? At ito na, dito naman tayo mga kababayan sa mga congressman ng mga buhayang may balak daw na bibisita sa baha. Bigyan natin ito si Atty. Topacio. Ako po. Niloloko ba tayo? Hindi, Sabi ba naman, ready daw ang mga congressman na tumulong dahil doon sa flood control. Nagmo-monitor daw sila ng sitwasyon. Minomonitor nila yung baha na sila may kagagawan. Tatanda mo yung sinabi ni Dr. Jose Rizal. Ang karangalan na magligtas ng bayan ay hindi maaaring ibigay doon sa mga sumira mismo. Si senyor. Porque Di ba? Nakikita niyo ba mga kababayan itong mga tulunggis ng mga congressman na bumisita dyan sa baha? Nakikita niyo ba? Wala. Ang kapal naman ang mukha niyo, mapahayag kayo ganyan na may plano daw sila dahil nagmo-monitor. Anong minomonitor ninyo? Mga tulunggis, anong minomonitor ninyo? Baka ang investigasyon ang minomonitor ninyo para mapigilan ninyo. Mga hayop talaga itong mga congressman mga kababayan. Kaya ito maaabulis, no? Itong mga kapangyarihan nila na kahit man lang sa pag-audit ito sa pera ng taong bayan. Isipin nyo, liquidation, certification by liquidation lang, i-certify lang nila. Pero dito kay BP Sara sa confidential funds, kung ano-ano hinahanap nitong mga hinaypaks. Lalo na itong mumukha na itong COA, lahat itong mga witness ng COA dyan, puro mga bayaran. Hindi pa nga yan, final pala talaga. Tapos, kung makasabi sila, akalang nila sila yung nasa authority. Ako, so shout out dito kay Auntie Claire. Paano na? Magpatuloy ba yung pagkasinungalingan mo na inangkin mo itong People's Bill dyan sa Davao? Hindi na kayo nahihiya, no? Grabe kakapal siguro pag umukalin, no? Nagkagat ako ang ebidensya noon pa, binalita na yan. In-award yan sa mga presidente ng Davao. Ang nag-award niyan dito sila ni BP Sara at si Tatay Digong na panahon. Tapos ngayon, bigla na lang aangkin. Tapos ang kapal na mukha ni Auntie Claire talaga. Yung mga dala niya, yung mga papeles dala na nasa kanila daw. Ganito. Siyempre, kayo ang may hawak niya kasi kayo ang incumbent. Mga gago pala kayo. Wala naman talaga ligasiya. Walang ligasiya maipakita, walang ligasiya na ma-discuss itong si Auntie Claire. Kaya Auntie Claire, ikaw talaga ang pambansang sinungaling. Palakpakan sa'yo! Congratulations!